Grabe, mga kababayan, isang nakakagulat na eksena ang naganap sa loob mismo ng korte matapos umanong mabuking si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isyung may kinalaman sa korupsyon. Ayon sa mga ulat, huli raw sa aktong nagkaroon ng irregularidad sa paggamit ng pondo ang administrasyon dahilan upang magulantang maging ang mga opisyal ng Korte Suprema. Sa gitna ng mainit na pagdinig ngayong linggo, kapansin-pansin ang pagkautal umano ni Marcos Jr. habang sinasagot ang mga tanong ng hukom hinggil sa dokumentong ibinunyag ng isang whistleblower. Ang naturang dokumento ay naglalaman daw ng matitinding ebidensya ng maling paggamit ng pondo mula sa isang proyektong pampubliko. Dahil dito, ilang miyembro ng korte at mga mamahayag sa loob ng bulwagan ay napailing at napabulalas sa revelasyong ito. Samantala, binulabog naman ang buong Korte Suprema matapos maglabasan ang magkakasalungat na pahayag mula sa kampo ng Malacanang at ng mga taga-usig. Habang iginiit ng palasyo na political demolition lamang ito laban sa Pangulo, nanindigan ng mga kritiko na panahon na upang mangmanagot ang mga nasa kapangyarihan. Patuloy pa rin ang investigasyon at tutok ang buong bayan sa kung ano ang magiging hatol ng hukuman sa napakainit na kasong ito. My salon is it will be available to whoever would like to. Hindi namin kailangan, Brad. Ika nga nitong si Madam Pamela ang salenyo, yung Guinness Book of World Record, mga pamilyang magnanakaw. Yung salenyo, sabi baka pati yung lupa sa Paway, Ilocos Norte, linagay mo sa salen mo, ha? Walang nga ka, pinapabalik ng Korte Suprema yun. Nako, panigurado dito sa video na to, matutuwa ho kayo. Dahil lumabas ho ang pagiging mahinang klaseng presidente nitong si Marcos Jr. Diyan sa interview niya kahapon sa mga media sa Malacanang. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Galit sa atin, ayaw nyo tayong tignan. Tignan nyo naman ho mga kababayan. Pero bago yan, papasadahan na ho muna natin itong si Secretary Vince Dizon. Ano naman ho kaya hanas itong mama na to? Bakit kasi ayaw mag-umpisa sa sa Ilocos Norte para wala tayong maraming usapan. Ito, Vince Dizon, pasok. Anako, ang laki ng problema mo, bro, pagkatapos ng administrasyon na to. Ito, sinasabi ko na sa iyo, Sec Vince. Malaki problema mo pagkatapos ng administrasyon na to. Pagka hindi mo natugunan itong napakalaking problema na to sa issue ng flood control, marami kang dapat na ipaliwanag. Kasi kung hindi mo masusolusyonan, ibig sabihin pinagtakpan mo. Pagka pinagtakpan mo, ibig sabihin merong nag-utos sa'yo. Ngayon, pagkatapos ng administrasyon na to, pagka hindi mo sinabi sa sambayan ng Pilipino kung sino nag-utos sa'yo, maghahalo ang balat sa tinalupa niya na sigurado, Sec Vince. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Di ba? Gawin mo na. Kailangan mo bang i-expose yung totoong may pananagutan dito sa flood control project na to, sa flood control scandal na to. Sabihin mo na ngayon pa lang para wala tayong maraming usapan dahil magkakaroon ka na malaking problema. Yan na sinasabi ko sa'yo. Sec Vince. That's all immaterial. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Ano unahin natin yung mga taga-House of Representatives? Sino, sabi ng Pangulo, sabi nga niya, kahit kamag-anak niya, kahit kaalyado niya, sarili ng Presidente nagsabi nun. So immaterial yan kung... Kamag-anak, ha? Anak ng tokwa, bakit tumigil? Bakit tumigil yung hearing dyan sa bakit hindi nyo i-live yung hearing dyan sa para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan. Yan ang problema natin dito Merong agam-agam yung mga kababayan natin. Kung ano pinagagawa nila dyan sa tag dito yung binuong committee nitong si binuong komisyon nitong si Marcos yung ICI. Live stream niya yan. Kung talagang ang target nyo panagutin, yung pagpapanagot. Pagka sinabi nyo sa sambayan ng Pilipino kung sino talaga may sala dyan, sambayan ng Pilipino na bahala magpanagot sa mga yan. Diba? I-call out namin yan sa social media. Sigurado sa mga sasabihin ng ating mga kababayan sa mga individual na yan, talagang mananagot yung mga yan. Wala tayong gagawing masama, ha? Linilinaw lang ho natin mga kababayan. Sigurado,
Pagka nalaman na sa bayan ng Pilipino, i-live stream nyo kasi para wala maraming usapan. Para maraming mata ang nakakakita, maraming tenga ang nakakarinig. Hindi lang yung mga taga-ICI, anak ng toka. Ibang klase talaga kayo. Relax. Ito naman si Marcos Jr. masyado nagmamadali. Mamaya ka na ha, brad ha. Mamaya ka na, huwag ka masyado magmadali. Dito ho muna tayo kay Vince. Nakatrabaho ko o nakasama ko immaterial. Kung saan ang ebidensya at yun ang ginagawa namin ngayon together with the Ombudsman. We're already looking at the evidence, starting to look at the evidence from the previous administration, and wherever the evidence will take us, it doesn't matter. Hinahanap daw nila yung evidence sa previous administration. Inuuod na rin ng utak nitong si Vince Dizon. Pambira ang tinutino mo bago ka pumasok. Ano nangyari sa utak mo, Brad? Inahanap na daw nila yung mga evidence sa nagdang administration. 23, remind lang kita, Brad, baka nakalimutan mo. Ang nahanap natin dito, yung korupsyon. 23, 24 at 25 na budget. Hindi yung 19, 17, 18, 19, 20, 22. Hindi yun. Mali ba yung bilang ko? May laho talaga tayo. Kahit pag bilang, di tayo marunong eh. Yun ang hanapin natin. Hindi yung kung ano-ano binibida mo dyan. Kaya ka talaga, Vince, oo. Clarification, what? Immaterial. Immaterial. Sunod natin, Diskaya. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Di ba? Ganun naman kasi. Ako medyo diskumpiyado ako dyan eh. Dyan sa hindi pakikipag-cooperate ng mga yung mga tag dito, yung mga Diskaya na yan. Baka yan mga kababayan, baka scripted din yan. Kasi hindi sila pwedeng rektahang ngayon ginigipit na sila, di ba? Ang dating parang, sige aalis muna kami biglang layas namin nung sasabihin nyo na makukulong kami. Tapos maya-maya, bigla kaming lalapit ulit at sasabihin namin na ilalabas na namin ang buong katotohanan. Mantayo kayo mga kababayan dahil lang pagmamaniobra ng administrasyon na to para mailis ang usapan dito sa issue ng flood control. Pero hindi mo magtatagumpay itong mga attempt na to na yung attention ng sambayan ng Pilipino mawala dito sa issue na to. Naku, ito yung pinakamalaking issue na ating nakita mula noong nagkaroon ng mamasapan. Ito ho. Itong issue na to, itong skandalo na to, linampasan pa yung yung iniiyak ng mga makakaliwa, iniiyak ng mga di umanong mga human right advocate, yung war on drugs si Tatay Digong, linampasan pa ho niya pagdating sa pagiging pakikialam na sambay ng Pilipino. Doon kasi hati ho yung sambay ng Pilipino doon eh. Hindi naman ho natin sinasabi doon sa nangyari na yun sa nagdang administrasyon. Lahat ng sambay ng Pilipino ay nagkakaisa doon sa ginawa na yun ni Tatay Digong. Maraming natuwa, maraming gusto yung ganong klaseng estilo ni Tatay Digong. At marami rin namang hindi. Hindi naman tayo hipokrito rito para sabihin na sambayan ng Pilipino gusto yung ginawa ni Tatay Digong. Pero dito sa isang issue na ng flood control, ang kaibahan, buong mundo nga pala no? Buong Pilipinas nagkakaisa at nagsasabi na panagutin yung mga magnanakaw na dumispalko sa pera na sambayan ng Pilipino. Yun. Secretary Vince Dizon, huwag na tayo magpaikot-ikot dito. Binubudol-budol mo na naman kami. Nangyaka talaga. Binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon, hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them. Talagang, wala nang possibility na mag-state witness o Kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na yung mag-cooperate. Kasi nga, Brad, baka nung pagpasok pa lang nila dyan sa ICI, kung ano-ano nang pinagsasabi, hindi namin alam eh. Yan ang problema sa inyo dyan sa ICI, i-broadcast nyo para malaman namin kung anong pinagtatatanong noong mga nakaupo dyan sa ICI na yan sa mag-asawang Diskaya. Anak ng Petrang Garabata. Bakit nag-walkout si Sara Diskaya? Anong dahilan ba't nag-walkout siya? Di ba? Ba't nag-walkout siya? Sabihin nyo dahilan. Yung kesyo sinabing makukulong sila kaya nag-walkout sila. Hindi. Given na yun, alam nila na makukulong sila. Kahit yung mga abogado nila, alam nila na meron silang kulong. Ngayon, hindi namin alam kung ano ang sinambit ng mga taga-ICI kung bakit nag-walkout yung dalawang mag-asawa na yan.
Labo mo, ha? So, and tandaan nyo, ha? Tandaan nyo, ha, mga media, ha? Tandaan nyo. Namuti na lang ang buhok nitong si Vince Dizon sa kakatakip sa mga kabuktutan ng administrasyon na to. Lahat to yan, pati balbas niya, lahat ng buko niya sa katawan, mamumuti yan panigurado. Kasi pangatlo, ilang buwan ka palang, Brad? Umida, 10 taon ang inidad mo. Baka pagkatapos ng administrasyon na to, nakatungkod ka na. Daming kontrata ng mga diskaya. Yan, meron sa Ilocos Norte. Ang dami nilang kontrata. Meron sa Ilocos Norte. Napakarami nila sa Ilocos Norte. Ngayon, mga kababayan, ano na lang, Sara Diskaya na lang. Wala nang high tone, wala na. Yung top 10 na wala bigla. Tandaan nyo, ipapakulong natin ang mga Diskaya kasi dami nilang kontrata. Hindi sila makikipagtulungan. Bakit? Yung SunWest ba nakikipagtulungan na? Bakit? Yung 13 kontraktor ba nakikipagtulungan na? Ang kapal na mukha mo, Hindi ko pinagtatanggol mga Diskaya dito. Sinasabi natin dito, yung kahalintulad na tingbangan na ibinibigay natin sa mga kontraktor na to, pare-parehas. Kung gusto nating kalkalin ang SALN ni BP Sara, pare-parehas. Ngayon nakapokus tayo sa Diskaya tapos sa nagdaang administrasyon. O yung SunWest, kumusta na? Yung High Tone, kumusta na? Anak ng Petrang Garapatan, nag-move. Libo. Kalma lang. Ang kontrata niya from 2016. Teka lang, Brad. Nako. Malalim na sa hukay itong mama na to. Malalim na siya sa hukay ng katiwalian sa administrasyon ni Marcos Jr. Malalim na siya. Bakit? Kasi ang kung 2016 ibig sabihin Duterte. Pagka Duterte ibig sabihin Sara Duterte sa 2028. Ano yan? Masyado kayong obvious. Sek Vince. Grabe naman. Libo-libo yan, sir. Libo-libo. So, ano yan? Multiple counts of graft malversation. Multiple cases yan. So, para sa akin, kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga Diskaya at sa lahat ng mga sagarin, lalo na dun sa First District. Alam mo, Oy Vince, ano nangyari sa'yo, Brad? Nagpapakasangkapan ka na rin sa mga nagaharing uri dito sa administrasyon na to, Yung nila, remember 2016, from 2016 up to Brad, sila mismo sinabi nila na mayagpag ang kanilang construction business dito sa administrasyon na to. Okay, wala tayong problema doon, silipin natin. Pero pwedeng unahin na muna natin yung naging dahilan kung bakit nalubog sa baha ang karamihan ng bahagi ng ating bansa sa mga nakalipas na ulan, sa nakalipas na bagyo. Pwede bang unahin na muna natin yun? Binibida na rin ito si Vince Dizon 2016. Hahanapin natin yung mga kalukuhan ng nagdaang administrasyon. Kung saan tayo dalhin ng mga ebidensya, kung saan ituturo ng ebidensya. Senator Bongo, ihanda mo na sarili mo. Dahil ikaw ang gagawing stepping stone para makaabot sila kay Duterte. Ano naman yan di ba? Gagamitin ka nilang stepping stone para makaabot sila kay Sara Duterte. Kasi kay Tatay Digong, hindi nila pwedeng banata si VP Sara. Wala ho siyang infrastructure project. Wala ho siyang flood control. Diba? Ang meron lang siya, yung ipinain na confidential and intelligence fund sa kanya. Ginamit niya naman sa tama. Wala hanggang ngayon nga. Yung COA, wala sila. Kasi magkakaproblema COA Pagka naging presidente si VP Sara, yung tamang pag-check sa mga dokumento, hindi kasi nila may babago yun. Yung dokumentang ipinasa ni VP Sara, hindi nila mababago yun. At alam nila, sumunod sa pantunan ng confidential and intelligence fund kung paano waldasin yung pera na yan, si VP Sara. Hirap na hirap silang baluktutin ng COA kung ano gagawin ng COA dito kay VP Sara. Ihanda-handa nyo ng mga sarili nyo. Pagka naging presidente si VP Sara, anak ng toko, walang tulugan, di ko kayo tutulugan. Talagang susulitin ko ang bawat minuto. Anak, ikaw, Vince Dizon, at Marcos Jr., Boying Remulla, bawat minuto susulitin ko.
Ito si Marcos Jr. Ninervous na sinasabi natin. Kalma ka lang, Brad. May dalawang taon pa ba? Ano ba? 2026 na. Ano mag-2026 na pala tayo. Oh. Konting tiis na lang, 2027. Election na yun eh. Tapos na politika dun eh, di ba? Ano na yun, latagan na ng plataforma yun eh, di ba? Wala nang ano yun, wala nang, hindi na makakapag-inarte tong mama. Kasi pagkatapos yung 2026, tapos na. Your time is up. Alam mo yan, ganyan pa nga lang, your time is up eh. Finish or not finish, pass your paper na, Brad, sa 2027. Ito na, Marcos Jr. tayo, game. Budget. Have you seen the approved House version of the 2026 budget? And ano nangyari ba? Nakabarong kayo? Kaharap lang kayo sa bangag, nagbarong pa kayo. Dapat nag-t-shirt na lang kayo dyan. Yan. May ano pala dyan, merong ang tag dito, merong dress code pagkaharapin mo isang bangag. Ako yung mga bangag dito, hinaharap ko lang, naka-t-shirt lang ako. Kayo, nag-abala pa talaga kayo. Walang nga having kayo, stated that you will veto any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary simply because that we have been involved. Tatingin ko, huling ano na yan na to, huling pagpapa-interview sa mga media. Huli na to, hindi na uulit tong bangag na to. I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines and all the plans derived from that, i.e., kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM, at titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national na galing sa national government. Hindi pa ayos pa. Pinag-aaralan pa paano nila mananakaw ulit yung pera ng yung budget ng 2026. Hindi na sila pwede sa PhilHealth, hindi na sila pwede doon sa babawasan nila yung pondo ng hindi nila lalagyan ng pondo ang dami nilang di pwedeng gawin ngayon. Yung mga katarantaduan nila sa playbook nila nabisto na lahat. So wala silang choice ngayon na gagawa na lang ng bagong scheme para pagnakawan itong 2026 budget. Yung mga kaalyado ni Marcos Jr., kayo na masyado kayong mainit ang ulo. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertion. Wala na, tapos na ho. Tapos na nakawan. Matagal na natapos yun. Sana palang tapos na anong BICAM. Pagka magnanakaw ang mga nasa pamahalaan, kahit anong gawin ho ninyo, magnanakaw yan. Yan sinisigurado ko sa inyo mga kababayan. Yung sinasabi na ito, ilalive natin yung BICAM. Wala nang small committee. Kabalbalan. Napakalaki katarantaduan ho yan. Maniwala ko kayo mga kababayan. Nakakagalit eh. Kasi alam naman natin na ginawa nyo na ng paraan kung paano pagnanakawan ng sambayanan. Ganon lang kasimple yan. Hindi kayo mapagkakatiwalaan kasi una sa lahat, yung ICI pa lang hindi nyo ma-broadcast eh. Bago mo i-broadcast yung BICAM na yan, unahin mo yung ICI, bullshit ka. Or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know.
So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open. Thank you, Mr. President. The next question from Maricel Halili. Magandang hapon po, Mr. President. It will be all out daw, may kasunduan na siya. Ba't pinapakialam mo yung legislative? Ba't pinapakialam mo yung legislative? Ang kapal ng mukha mo, dyan ka lang sa executive. Check and balance nga eh. Hayaan mo yung mga galamay mo doon na magnakaw. Na ang pinapakialaman ha. Baka sabihin pa nila sa'yo, 19 Congress lang kikita, gano'n? Kami hindi. Lagay pa nga kami ng mga program appropriation. Huwag mo siyang pakialam daw, magnanakaw sila daw kahit anong gawin mo. Pag nasa executive na, kayo naman ang magnakaw. Pinapakialaman. Pati pa naman pagla-livestream, hayaan mo yun. Sabihan mo mag-livestream yung ICI. Huwag mong pakialaman yung BICAM na yan. Check and balance nga eh. Di ba? Yun ang pakialaman mo. Sabihin mo sa ICI, i-livestream niyo yan kasi pera na sambay ng pinag-uusapan dyan eh. Mga nagnakaw dyan, pera na sambay ng Pilipino ninakaw ng mga yan eh. Kapal na mukha mo ha. Sir, following the protest rally last September 21, there were talks about coup threats, there were calls... Coup threats, sir. There were calls for the uniformed personnel to withdraw their support from your administration. How confident are you that our uniformed personnels remain to be loyal to the administration, considering that we can expect more rallies until, I guess, November 30? Yes, I'm never confident. In that sense, that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration and supportive of the administration. And so we are constantly talking to everyone and saying, is this? We are very open in our discussions, and whoever has any kind of grievance or have any kind of complaints, and who might be thinking of saying that this is not, we no longer agree with the administration. We always go to them and say, what can we do to accommodate your advocacy or some of the things that. Para si Raulo si Marcos Jr. Kinakausap daw niya yung mga parties na naglalabas din sa loobin sa pamahalaan at tinatanong kung ano gusto nilang mangyari. Ipakulong mo yung pinsan mo. Ipakulong mo lahat na magnanakaw sa administrasyon mo. Tapos buta tayo sa administrasyon ni Tatay Digong. Walang problema yun. Pero unahin mo yung mga kamag-anak mo, mga walang yaka. Nasobrahan ka ata ng pulburon, Brad. That they would like the national government to do. And so that's what we are doing. And you know, it doesn't serve any. It is dangerous for someone in my position to be complacent. To say, don't worry, everybody. Kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo. Sabihan nyo sa amin. Okay, if it's something that we have. Kaso papakinggan lang namin. Magre-reklamo kayo, papakinggan lang namin, di ba, Brad? Hindi ng pagkabangag ng presidente na to. Magsumbong daw tayo sa kanya. Makikinig daw sila. Kaso doon napuputol yung kanilang serbisyo, doon sa makikinig lang sila. Ang tanong, naiintindihan mo ba? Anak ng tokwa, naiintindihan mo ba yung inahing ng bawat Pilipino? Pambihira ka na, makikinig. We have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. And so that's the only way. That's the only real way that you can keep the support of people. The support of the people. Brad, lagapa ka sa survey. Nananaginip ka ba? Pakipatukan naman yan. Anak ng tao ka, parang sa mga nandyan, parang tulog ata. Nasobrahan sa pulburon to sa kasagsigot niya ng gano'n, di ba?